mga kaulam, talagang hyper kung hyper. Ang bango ng kanin, grabe. Tapos may tinolang Bisaya tayo na ulo ng doradong isda. Nilagyan ko ng mustasa mga kaulam para meron naman tayong gulay. Alam niyo naman ako mga kaulay, gulay is life sa akin talaga. Kaya lamang, ang mustasa dito medyo mapait. Ang iba sa atin, ang mustasa pinipiga nila para mawala yung pait. Ako mga kaulam hindi dahil nasa pait ang sustansya ng mustasa. Piniga ninyo ang mustasa, abay tinatanggal ninyo ang sustansya niya, ay naroon talaga yung magpapalakas ng ating katawan. Kahit na medyo may pait, nangangain nga tayo ng ampalaya o di kaya din natin ang mustasa, di ba? Ang importante dyan, meron din tayong sabaw, tapos yung ulo, yung mga sisipsipin natin ang mata-mata, tapos yung mga buto-buto, grabe talaga mga kaulam. Paborito ko talagang part ng isda ay ulo. Kahit saan tayo magdating, ulo ang pinakamasarap. Wala ang asawa ko dahil naghatid siya sa aking bunsong anak. Dahil nga weekend na, hinatid niya doon sa kaklase. Dahil parati silang nagkikita ng kanyang best friend kapag weekend. So sabi ko na lamang, huwag na magpapaabot ng gabi kagaya nung nakaraan. Dahil talagang sabi ko, pag nagpaabot siya ng gayon uling oras, magagalit na talaga ako sa kanya. Oo daw naman. Tapos dumating din kagabi, late na rin. Sa sobrang traffic daw. Tapos wala daw mahanapan ng parking ang asawa ko. Dahil dito sa lugar namin mga kaulam sa Sharjah, ginagawang lahat ang mga kalsada, ang mga, yung parang nagro-road widening, na sobra namang hirap humanap ng parking. Tapos kung makahanap ka ng parking, bago ka makapag-park, aabutan ka talaga ng siyam-siyam, sa sobrang hirap ilusot ang sasakyan. O ayan, dito mga kaulam ang road widening, hindi nila ginagawang parking. Sa Pilipinas, nung nag-road widening ang gobyerno, ginawang parking ng mga tao, mali iyon. Kaya nga road widening para una, maiwasan sa aksidente, pangalawa, makaiwas sa traffic, pangatlo, magkaroon naman ng comfort ang mga tao. Dito, pag sinabing road widening talaga, mag-park ka ng sasakyan bukas, malaki na ang fine mo. O, sasabihin mo, hindi ka magbabayad ng fine. Ay, tingnan natin kung makalabas ka ng UAE kapag hindi mo binayaran ng iyong fine. At tingnan natin kung makapag-renew ka ng iyong lisensya o kaya ng prangkisa ng iyong sasakyan kapag hindi ka nagbayad ng fine. Gayon dito, wala kang lusot, o may fine ka, may traffic fine ka, o may fine ka sa mga parking. Pag hindi mo yan binayaran, ay di na next year, kunyari, re-renew ka ng Molkia o kung ano-ano man sa pagdating sa pagdadrive, ay hindi ka makaka-renew hanggat hindi mo binabayaran yung iyong fine na iyon. Gayon, kaya dito ingat na ingat ang mga tao dahil dito talaga napaka-strict talaga ng gobyerno pagdating sa mga Kaya ngayon bagay. Kahit weekend, hirap na hirap akong umalis ng bahay dahil ang hirap talaga mga kaulam sa parking. Bago ka makalabas ng parking, Diyos ko po talaga naman, pagpapawisan ka ng malalapot bago mo mailabas yung sasakyan mo dahil ang halos wala na silang ibinibigay na dadaanan yung ibang mga yung mga ibang may-ari ng sasakyan. Basta na lang ang makapag-park. Diyos ko po, Rode, kahapon bago ako nakaalis papunta sa aking pagtututor, talaga namang pinagpawisan ng aking kilikili bago ako nakalabas sa parking. Talagang sumakit ang paypay ng aking likod dahil sa pagpihol ng manibela at hindi maintindihan kung papaano ako lalabas na hindi ako sasabit sa kahit na kaninong sasakyan na halos dalawang di pa lamang ang ibinigay na, ay Diyos ko puro. Tinabayan pa nga ng sobrang init ng weather ngayon dahil summer na nga mga kaulam, official summer na talaga din. Talaga naman pagdating ng kanina bumaba ako 7:25, medyo okay pa, kaya pa. Carry pang tumayo sa labas ng bahay. Nung bumalik ako galing sa labas, mga 9:30 na, hindi na talaga carry. Pag-park ko ng sasakyan, takbo na talaga ako dahil bukod sa maalikabok, yung sunstorm, ay mainit talaga. Grabe as in, mainit talaga. Tapos ang dadaanan mo mga building na sobrang init din ang inilalabas ng mga aircon sa labas ng building. Grabe as in. Nagsabay-sabay na yung init ng araw, yung init ng hulab, yung init ng aircon na lumalabas doon sa breaker. Ay naku po. At ngayon Sabado magluluto ako ng ulam namin ng pananghalian. At sa Lunes ay wala na naman kaming pasok dahil Islamic New Year mga kaulam sa Lunes. Kaya kami ay pahinga muna. Time out muna talaga naman mga kaulam. Ay grabe din ang pagod ba? Ay talagang pagkagayan ay kailangan din kahit papaano yung mamamahinga ng kaunti. Pero sa sarili ko, hindi yata uso ang pahinga, dami kong ginagawa. Bakit parang ako lamang ang sobrang daming ginagawa mga kaulam na hindi matapos-tapos talaga. O ayan, hindi ko naubos ang mustasa dahil mapait talaga siya mga kaulam. Pero ang importante, nakakain ako kahit papaano.